Yon, mapagpalang araw mga idol. Balita, welcome back mga idol. Potragis video mga idol. Ito yung gagawin ko sa LT Caller. Ito yung winelding ko nung nakaraan mga idol. Nag-laking na naman. Doon sa itaas yung laking. So sabi ko segundo, palitan lang ng bago. So dito yung gagawin natin, susukatan lang natin. Bawal kasi tanggalin to dol. Pwede naman siya tanggalin dol. Yung problema, ibabalik mo ulit. So doble trabaho dol. Kaya susukatan lang natin. Dahil sa ano to sa LT Caller dol. Pwede tanggalin, gawan ng jig. Yung problema naman, ibabalik, no? Kasi kailangan dahil LT caller. So, ito yung mga nakita natin, kailangan natin para makagawa. So, dalawang flange saka pipe, mga idol. So, dito, itong pipe natin, hindi sa, seamless. Kita nyo naman, may dugtungan. Pero okay na rin to dol, magtatagal din yan, no? So, ayan. Bale, dito, mga idol, ayan. Gagamit na naman tayo dito ng plate, 20mm, mga idol, no? So maganda yung ganitong method yung ginawa ko dul sa pag-fit up. Talagang mabilis lang i-fit up to idolo no. Kasi itong plate natin makapal, 100% na pantay yan, no? Flat, Bali gagawin ko lang diyan, ilalatag natin yung flange na ganyan, 'di ba? Tapos ilagay mo yung pipe, Tapos niyan, iiskulahin lang natin. Ganun lang kadali mga idolo, no? Basic na basic mga trabaho dito sa barko. Ayan, itacking mo na ng ganyan. Walang kahirap-hirap ng ganyang method ng pag-fit up mga idolo. Basic na basic lang, no? Kahit grade 1 kaya yan, sabi ng mga basher ko. Ayan, iskulahin mo lang, magkabilaan. Dapat iskulado talaga, dol. So, ito na. So, dito sa kabilang flange naman, mga idol, ganitong method din yung ginamit natin. Bali, gumamit ako ng 4 na stud mga idol, So maganda rin yung ganitong method ng pag-fit up mga idol, ayan, Kasi unang-una, ma-adjust natin yung flange dito, no? Kasi may tagahawak na, gumamit tayo ng stud, no? Hindi na tayo mahihirapan mga idol, ayan, i-measure mo ng ganyan. Pag kulang, pwede mo i-adjust yung nut, no? Para iangat yung flange ng konti. Ganun lang. Tapos doon naman tayo sa kabila, mixture lang na pantay yung measurement, no? Pare-parehas para talaga eskwalado yung flange natin. Di ba? Tingnan niyo ginagawa ni Kuya Koy. Ano niyo to dol? Download niyo to ha. Kasi buburahin ko to, baka makopya ng hapon. Okay, kita niyo dol. Ayan, okay na yan dol. Ito na. Kita niyo, nakataking na siya dol. Yan yung mga galawan ni Kuya Koy na wala sa libro. So dito dol, double check natin. Make sure na talagang eskwalado yung natin, yung flange natin or straight, no? Siguraduhin natin, gagamit tayo dito ng eskwala. Ayan, eskwalahin natin yan, side to side, mga idol, okay? So, dito, latagan mo eskwala. Dapat lapat na lapat sa flange yan, yung eskwala natin. Ibig sabihin yan, dol, eskwalado na. Dito naman tayo sa kabilang side, ikutin lang natin na ganyan, Ayan, latagan mo ulit ng eskwala. Kasi itong plate, yan pantay yung plate natin sigurado yan pantay dahil 20mm yung kapal niya, no. Latagan mo ng eskwala, tingnan mo, dapat lapat yan, both side, taas, baba, dapat nakalapat sa eskwala para sigurado tayo, eskwalado yung flange, di ba? Napaka-basic lang yung mga galawan ni Kuya Akoy, walang kahirap-hirap, dol. So, ito na siya, dol, Kita nyo naman, 4 na short bead yung pagka-welding natin. Alam nyo na kung para saan, kung paano yung ganyang technique. Yan yung tinatawag na intermittent welding technique para mapigilan natin yung distortion ng bakal, okay? So, ayan dito nga mga idol. Inangasan ko na naman yung viewers ko na hapon. Inangasan ko. Kita mo, nagkape pa nga habang nagwi-welding. Baka Kuya Koy, yan idol, baka Kuya Koy. Kita mo naman, inangasan ko dito yung hapon na viewers ko dulay. Sabi dito ng hapon mga idol, sabi niya, yabang mo, magtrabaho ka na lang dyan, marami pang magaling sa'yo, swelduhan ka lang dyan, hambog. Ito yung sinasabi ko sa idol, mayabang ako, pero magaling ako. Kita niya dol, ay nagkape pa nga habang nagwi-welding. Panis na naman yung hapon, mag-iiyakan na naman sa comment section nito. Eto na dol, full weld na, sure ball. Kita mo naman quality yung pagka-welding, 7018 yung electrode gamit ko dyan, all in mga idol, all in 7018 lahat yan mga idol. So at ito na nga mga idol, tinanggal na natin, ayan, yan, kita nyo naman,
Ayun ang sinasabi ko diyan mga idol, ang mga galawan na smooth lang ng mga galawan ni Kuya Koy. Walang kahirap-hirap dul. Oh, kita niyo yung kalawang sa loob niyan, wala na, kailangan na talagang palitan ng bago yan. Hindi na puwedeng repair-repair diyan dul. Eto na yung bago natin, oh, naka-ready na yan diyan. Pero bago natin ilagay yan dul, re-repairin muna natin itong spacer. Ito yung spacer, bali copper to dul, no? So kailangan natin repairin to dul, kita niyo? Dahil ito yung magkukos ng leaking. O, kita nyo yan dol, oh. Yung surface, di ba? Oh. Kailangan yan dol, i-repair natin. So dito, para ma-repair yan, gagamit tayo ng Dipcon. Ayan, epoxy, mga idolo. So bali, mag-mixing tayo nito, idolo. At saka ipapahid natin sa surface para maging pantay siya, mga idolo. Para sa ganun, hindi mag-leaking. Ayoko kasi nang ikakabit tapos maya-maya tatanggalin dahil leaking, no? Ayoko nang ganun. Gusto ko isang tirahan lang dol. Pag nilagay, okay na agad. Yun mga galawan ni Kuya Koy. Dapat makuha niyo yun mga idolo. So ayan o, linagyan na natin. So bali, tamang-tama, mag-alas 12. Mga 1 o'clock, tuyong-tuyo na yan mga idolo. Bali, isang oras yung ano natin dito. O, bali, 12 o'clock dito, kainan na. Pagbalik ng alauna, ayos na yan. Isasalang natin dito sa lit machine dahil tuturnuhin ko yan para talaga pantay na pantay mga idol. Ayan mga galawan ni Kuya ako yung mga idol. Smooth na hindi kayang gawin ng hapon. So ito na, tuturnuhin na natin dito mga idol, para talaga pantay yung surface. Para pag binalik natin yan, walang leaking, no? Ayoko kasi ng maraming pautot mga idol. Ayan na siya dolo. Ayan. Okay, kita nyo, pantay yan. Ngayon, dol, isusunod naman natin yung sacrificial flange. So, doon kasi, dol, may sacrificial flange siya, dol. So, dito, kailangan natin, i-reface. Kita nyo yan? Yan yung magkukos ng leaking, dol. Kailangan i-reface yan para talaga hindi tayo paulit-ulit sa trabaho. Kasi mahirap kasi, dol, pag inilagay mo, i-testing, may leaking, hindi mo makontrol yung leaking, tanggal ka na naman, tanggal kabit, no? Yung ginawa nga natin dito, nilagyan natin yung groove. Bali, naka-osli na dito yung mukha ng flange. May groove na yan dul para ipit na ipit yung gasket. Yan mga technique na ni Kuya Koy na hindi kayang ipaliwanag ng sinsya. Pati din dito sa kabila, lalagyan natin ng groove yan dul. Lagyan natin ng groove para talaga maganda yung ipit niya, idolo. Di ba? So, ganyan lang, mga idolo, ganyan lang. Sana makuha niyo yung mga galawan ni Wag Ako Boy na hindi kayang gawin ng hapon. Kita niyo, dol, yan. Yan yung sinasabi ko dyan, idolo. Ngayon, mga idol, kita nyo dito sa pipe, yung flange, yung mukha ng flange, wala na. Yan, isa yan sa magkukos ng leaking, idolo. Kita nyo, di ba? So ngayon mga idol, para mawasan natin mag-leaking, gagamit tayo dito ng flange sealant. Kita nyo yan? Yan gagamitin natin dyan, dol, para hindi siya mag-leaking. Mahirap kasi pag nag-leaking, tatanggalin na naman natin kabit, tanggal kabit. Ay, nako, napakahirap. So ito na, dol, naikabit na natin, idol. Ngayon, pinabuksan natin dito kay oiler para matesting natin kung may leaking o wala, mga idol, Ito yung kagandahan na one shot, one kill na trabaho, Isang pasada lang okay na. So ayan, bali naka-change over na ito, naka-service na itong LT cooler mga idolo. So kita nyo naman dito, walang tagas idolo. Kita nyo, buhay na patunay, walang tagas. Ganon tubira si Kuya Koy, idol. Pulido, ayoko nang pabalik-balik, dol. Ayan, kita nyo naman mga idolo. So paano yan? See you next time mga idol. Baka naman mga idolo. Pa-share naman itong video natin mga idol para malaman din ng iba yung mga galawan ni Kuya Koy.